Aming Diyos na nasa langit, ang may akda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang inyong kaaliwan para sa mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si kapatid na Renier. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Nang sa gayon sa aming pagpanaw sa mundong ito, masusumpungan naman namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Basahin po natin ang mga salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito po'y magbibigay po sa atin ng kalakasan. Okay, sabi dito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit namatay o mamamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Filipos 3:10-11. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapangyarihan. Pasanin ninyo ang aking pamato, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapighatian. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, mga kamag-anak ni Brother Reniel, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, nanay, at mga iba pa. Sa mga sandaling ito, narito tayo bilang huling pakikisama natin kay Brother Reniel. Okay? Alam ko at naintindihan ko na sa ating puso ay mayroon pong pagdadalamhati o kaya kalungkutan. Sabi ko, yan po ay isang normal lang na damdamin ng bawat isang tao. Okay? Pero alam ninyo, ang ating kapatid na si Brother Reniel, bago po siya namatay, ay kanyang pinagkatiwala ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ay siyang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at siya po ay mayroong mga pangako sa bawat isa na sumampalataya at tumanggap sa Kanya. Sabi ng ating Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay? Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, na katulad ni Brother Reniel, ay muling mabubuhay. Yan ang pangako ng Panginoon. Ang sinumang sumampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamamatay. Ang ating kapatid, ang inyong mahal sa buhay, si Brother Reniel, ngayon ay wala na ang buhay sa kanya dahil kinuha na ng ating Panginoon. Okay? Pero itong naiiwan ay ito yung katawang lupa. Okay? At may pangako ang Panginoon na bagamat itong kapatid natin na si Reniel ay namatay na, ang sabi ng Diyos, ang sinumang sumampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay namatay na. Yan ang panghawakan natin habang tayo ay
nabubuhay. At mangyari din nawa na ang bawat isa po sa atin ay katulad natin si Brother Reniel na habang mayroon po siyang buhay, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay. Kaya napakaganda ang sinasabi ng ating Panginoon na sabi niya, si Yahweh ang aking pastol. Parang si Brother Reniel ang nagsasalita dito. Okay? Hindi ako magkukulang, pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Okay? Ang inaakay niya sa tahimik na batisan. Okay? Dumaan man ako sa kadiliman ng lubis na kamatayan, na katulad ng nangyari sa kanya, na kung saan bago siya namatay, alam natin na mayroon siyang pinagdaanang karamdaman. Pero nakita po natin na hindi po siya natakot. Kinaharap niya ang karamdaman na yan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil mayroon siyang pananampalataya sa Panginoon. Na bagamat mayroon siyang pinagdaanan na karamdaman, hindi siya nag-alala. Una sa lahat, pinagkatiwala niya kasi ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Okay. Kaya, ang salita ng Diyos ay napaka lakas para ito ay pagkatiwalaan po ng bawat isa po sa atin. Kaya, ang huling salita ng ating Panginoon bilang kanyang imbitasyon sa atin ay ito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, dito sa ibabaw ng mundo, alam po natin na marami pong mga bagay na kung saan nagdudulot sa atin ng kahirapan, nagdudulot sa atin ng problema, nagdudulot sa atin ng kabigatan. Hey, iba-ibang klase. Pero alam ninyo, ang napakaganda at napakasarap na pangako ng ating Panginoon ay itong sinabi niya na lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin ang ating buhay. Pagkatiwala natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Na katulad ng ginawa ng ating kapatid, na kanyang pinagkatiwala ang kanyang buhay. Kaya kung pansinin natin o kaya kung napansin natin habang siya nabubuhay at sa kabila ng mga kabigatan na kanyang dinadala, ay kalmado siya. Kausapin mo, ngumingiti lang. Yung last na nakausap ko si Brother Reniel, okay? Nung ako'y bumisita dito, last na kinausap ko, kinumusta ko siya, sabi niya, Pastor, okay lang po ako. Samantalang mayroon siyang karamdaman. Masaya siya. Okay? Masaya siya. Bakit? Kasi may Jesus sa puso. Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Kaya ngayon, dahil ito ang huling araw niya dito sa atin na kung saan makikita po natin siya, nawa ang araw na ito ay magsilbing isang bagay o isang araw na magsasabi din sa atin, magpapaalaala sa atin ng kanyang buhay bago siya kinuha ng Panginoon ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Wala na pong iba na napakaganda na dapat nating gawin ay ang pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, muna tayo dito na ngayon sa paglagak sa huling hantungan. Okay, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, Panginoon at may lalang ng sanglilikha, may akda ng buhay, ayon sa iyong dakilang kalooban at habag, minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si kapatid na Reniel. Ngayon ay amin mong tinatalaga sa lupa ang kanyang katawan, lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo, sapagkat sila ay may pag-asa
ng walang hanggang buhay. Nais kong ulitin ang napakagandang salitang ito. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa ng walang hanggang buhay. Si Brother Renier ay mapalad. Dahil bago siya namatay, sabi ko kanina, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay. Alam natin yan, nakita natin yan, okay? Naobserbahan natin yan, na ito ay kanyang ginawa habang siya ay nabubuhay. Sa ngayon, tayo ay dumako sa ating panalangin paglagak sa ating kapatid at ganito ang sinasabi, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala at makasama si kapatid na Renier. At ngayon, habang siya'y inaalay namin pabalik sa iyo, aliwin mo kami sa aming kalungkutan, palakasin mo kami sa aming kahinaan, at bigyan kami ng lakas na haraping walang takot ang bukas dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Dalangin namin na kaming mga nabubuhay pa ay matutong magpasailalim sa iyong banal na kalooban upang makita namin hindi ang lumbay, hindi ang kahinaan, hindi ang takot, kundi ang inyong pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kublihan, at ang aming tunay na kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Benediction, posposin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. So, dito po tayo tatapos. So, ito ang huling pagkakataon na inyo na pong sunyapan o kaya tingnan si Brother Renier. Okay? Para siya ay manatili sa ating alaala. Okay, sige. Pwede rin kayo mag-picture kung nanaisin nyo. Tapos na po tayo. Picturean. Picturean mo. Yung mga po. Sige. Katawarin na kami po ay. Hindi anak ko ay. Mong pagbantayan niya. Among ada ka di kini ako mo. Amen. Ada ka kanya, naalam na ka na ko. Amen. Bago ka namatay, di ba, kinatungtong na ka ni Pastor. Yeah. Nga apay ko po, ang tagaya, madariri na ako na nako. Ba't niya, nakunod niya, mati nagpasyulat niya. Picturean mo sila. Oh, magpalat na kayo kay Papa.